Nilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Ngunit ang inilabas niya ay isang bungkos ng tumatalon na surot, para matakpan ng nabubulok na amoy sa katawan. Mabilis niyang binalot ng plastic wrap ang katawan. Pagkatapos ay ilapat ang isang makapal na layer ng pundasyon sa iyong mukha, para matakpan ng sugat. Pagkatapos ay ilagay sa maraming mga layer ng makapal na coats. Masigasig na mag-spray ng pabango. Pero kahit ganun, napuno pa rin ng body odor ang cabin. Nataranta ang bata. Naamoy ito at dumiretso sa banyo. Takot na takot sa eksena sa loob. Namutla agad ang mukha niya. Unti-unting kumalat ang bango at bumukas ang pinto. Saglit na natigilan ng bata sa mabula na gumagapang na lupa. Si Mr. Cheng pala ay isang pari na nagbalik mula sa mga patay. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, na ipinadala sa mundo ng mga demonyo mula sa impyerno, tungkol sa gawaing kailangan gawin. Ito ay para pigilan si Sang Biel sa pagsira sa mundo. Ngunit siya ay nabuhay mula sa mga patay. Masyadong malakas ang amoy ng katawan. Hindi na nakayanan ng huling pasahero. Hiniling nilang lahat na paalisin si Mr. Cheng. At sa tabi niya ay nandoon si San. Kahit gustong magpanggap ng lalaking iyon na hindi niya alam. Ngunit ang mga ipis sa ilalim ng aking mga paa ay tumambad sa lahat. Ganito na lang mamaya, nang lumapag ang eroplano, ang dalawang weirdo ay inihatid pababa ng FBI. Sa tamang oras para maghanda para sa handover sa headquarters, sila ay kumilos ng napakaunawa. Malumanay na lutasin ang problema sa pag-ihi. Ang mga tao sa paligid ay nahuhuli sa paghihintay. Walang paraan, patuloy na nagpaputok ang FBI. Sa hindi inaasahan, wala itong epekto. Ang mga bala ay hindi makakasakit sa katawan ng isang patay. Sa huli, madali siyang natalo ni Mr. Trend. Dumating na rin sa wakas ang ulap ng tao na umalalay sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay sa kanila ng babae ang banal na aklat, ngunit napakabilis na natuklasan na may mali. Isang grupo ng mga asasin ang tahimik na napapalibutan o mabilis na naghiwalay ang tatlong tao. Nanatili si Mr. Cheng para putulin ang buntot. Taong responsable sa paghahanap ng sasakyan. Si San ang responsable sa pagsasali ng banal na aklat. Kahit na ang asasin ay may malakas na firepower, ngunit si Ji Cheng ay hindi natatakot sa mga bala. Makita ang sitwasyon ay naging matatag. Mabilis na pumunta si San sa banyo. Maginhawang nahuli ang isang malas na lalaki sa banyo. Hiniling sa kanya na basahin ang banal na aklat sa kanya, at mapaparusahan kung susubukan nilang matutunan ang pinakahuling bawal. Binayaran ng kabilang panig ang presyo sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Kakakuha lang ng spell, at paglabas niya ulit, inalis ni Ji Cheng ang lahat ng mga mamamatay tao. Mabilis na pumasok ang ilang tao sa sasakyan. Sumugod sa tirahan ng papa, upang maiwasan ang kawalan ng katiyakan. Sa daan, sadyang isinulat din ni San ang spell. Dahil si Brother Cheng ay isang bishop, sa buong buhay niya, mabilis akong nakahanap ng paraan at nagkaroon ng pagkakataong makilala ang papa. Ang layunin nila sa pagkakataong ito ay manalangin sa misteryosong Blood Scepter. Sa hindi inaasahan, ang kabilang partido ay hindi lamang tumanggi na humiram. Pinahiya niya rin silang dalawa ng baliw. Nagalit agad si San. Direktang buhayin ang iyong mga kakayahan. At sinakal ang papa. Pagkarating ng dalawa sa Holy See, sinabi lang nila ang kanilang layunin. Kinutya ng kabilang partido. Agad nagalit ang sahig at sinabi ang anumang nais niyang harapin ng papa. Nakataas pa rin ang page sa scepter at nagbanta, para lamang mailigtas ang buhay ng kalaban. Matapos makuha ang setro, maraming tao ang mabilis na sumakay sa kotse at umalis, at mabilis na nakarating sa desyerto ng Peru. Ito ang pugad ng Shambel upang takpan ng mga mata ng iba. Nagpasya silang hatiin sa dalawang grupo. Sa kabutihang palad, dalawang tao ang nagpanggap ng mga bisita at sumilip sa kotse upang bumalik sa base. Nagnakaw na naman ng motor si Mr. Cheng, direkta sa lugar ng pagsamba. Pagkarating ng convoy sa base, si May at ang iba ay agad na nagsuot ng protective clothing. Pumunta sa underground base sa pagkakasunod-sunod. Pagpasok ko pa lang, may nadiskubre akong UFO. Plano pala ni Shambel, ay bago dumating ang katapusan ng mundo, magbukas ng space-time rift sa isang parallel na mundo. Mga kalahok sa programa, lahat sila ay mga top-notch na tao. Maaaring protektahan ng mga silver coin ang mga tao sa buong panahon. May 30 piraso lang. Sa makatuwid, ang ilang mga spines ay dapat na alisin muna. Gustong maglakbay sa panahon, dapat tawagan ng mga mata ng Diyos, kahit na ito ay sirain ng mundo sa lalong madaling panahon. Walang pakialam si Shambel. Swerte at parehong gustong itigil ito. Ngunit ang kapangyarihan ay talagang napakahina. Maaari lamang manood ng isang grupo ng mga tao na sumakay sa isang spaceship. Kasabay nito, sa wakas ay nakarating na rin siya sa kanyang destinasyon. Nakita na lang niya ang sunod-sunod na kilos niya. Tinapos ko kagad ang pag-iipon ng mga tauhan. Tapos i-play ang recording ni San. Pagkatapos ng mabilis na pagbigkas ng spell, aktibo agad ang mga tauhan.
Nang malapit nang mag-alis ang flying saucer, agad namang ikan-away ni San ang kanyang kamay. Matapos ilabas ang lahat ng mga gwardya, matagumpay na nakalusot ang dalawa sa restricted area. Ngunit sa tabi ng lugar ng pagsamba ayon sa misteryosong pinagmumulan ng enerhiya, ang Holijing bato ay bumalik sa kanyang posisyon. Agad na umikot ang natutulog na flying saucer. Sa wakas ay diretso itong lumipad palabas sa puwang ng bomba. Tingnan mo na malapit na itong lumipas. Mabilis na pinapikit ni Shambel ang lahat. May hawak na silver coin sa kamay. Dahil sisirain ng mata ng Diyos ang lahat, pagkatapos ay binigkas ng subordinate ang incantation. Biglang nagkaroon ng bagyo sa langit. Maya-maya ay biglang lumitaw ang mata ng Panginoon. Mabilis na itinaas ni Mr. Cheng ang setro. Subukan ng iyong makakaya upang simulan ang pag-atake. Dahil sa komprontasyon ng dalawang panig, ang lumilipad na platito ay nagsimulang tumalon pataas at pababa. May mga malas na nawalan ng malay at namatay. Kabilang sa kanila ay mayroong 2 tao. Bagamat sinubukan ni Ji Cheng ang kanyang makakaya, ngunit sa huli ay hindi ito mapaglabanan. Mata ng Diyos, nahimatay agad. Nagsimula ring maglakbay ang mga lumilipad na platito sa kalawakan. Pansamantala ring naglaho ang mata ng Panginoon. Sa huli, nabigo ang plano. Buti na lang at hindi sumuko ang demonyo kay Mr. Cheng. Sinabihan ng lalaki na ibalik na lang ang 30 silver coins. Kung gayon ang mundong ito ay may iligtas pa. Kasama ang kanyang suporta, ang lalaki ay tiyak na sinira ang setro. Samantalahin ng kapangyarihan sa loob. Pumunta ng isang hakbang sa unahan sa paralel na mundo. Nang magising siya, nakaramdam siya ng kapayapaan sa lahat ng dako. Katulad ng aking bayan, at lahat ng dating kaibigan na kilala niya ay nandoon din. Medyo iba lang ito sa nasa memorya. At sa pagkakataong iyon ay biglang nag-ingay ang lahat. Dumating na rin pala ang flying saucer. Malinaw na naiintindihan ni Mr. Cheng sa kanyang puso. Magsisimula muli ang labanan para sa mga pilak na barya. Sundan para manood ng mas magagandang pelikula.